Akalain mong naputulan kami ng kuryente, mga mare. Gising lang naman ako ng araw na to ng disconnection bill, mga mare ko, at may nagputol na nga ng kuryente namin. First time kong naputulan ng kuryente, mga mare, at hindi ko alam ang gagawin. Buti na lang, mga mare ko, malapit lang yung biyanan ko at dito kami lumikas kasi wala nga kami kuryente overnight. Kaya dito kami natulog. Nung ginising nga ako nung kapitbahay namin, tita nung asawa ko, mga mare, napuputulin na nga raw yung kuryente. Naputol na nga nila, kaya pala wala kaming kuryente. Gulo talaga yung mundo ko nung mga umaga na yun, mga mare ko, kasi hindi ko maintindihan bakit nila putulin, nagbayad naman yung asawa ko sa pagkakaalam ko. First time talaga to nangyari sa akin, mga mare ko, sa amin, kasi talagang hindi kami napuputulan at lagi kami nagbabayad ng kuryente. So ito na nga yung nangyari, mga mare. Si Mr. kasi nagbabayad, mga mare ko, ng kuryente. Tapos hindi niya matandaan kung nabayaran nga ba niya o nalito ba siya o ano ba. Pero may dumating na sa aming bill, mga mare ko, na doble nga yung kuryente namin, or kumbaga 2 buwan. Tapos tinanong ko yung asawa ko kung nakabayad ba siya kasi 2 buwan ka ako yung nag-reflect dito. Ang sagot nga niya, hindi niya matandaan, pero ang alam niya, nagbayad daw siya. Tapos, mga mare, pinacheck ko rin sa ate ko sa online kasi may nache-check na online. Tapos ang naka-reflect naman sa online, mga mare ko, yung pang recent na buwan lang. So ayun, mga mare, later on lumabas din na hindi pala nakabayad. Diyos ko, litong-lito ang asawa ko kung nakabayad ba o hindi. So kaya naman, mga mare, pinabayaran ko na agad-agad 2 buwan para naman kinabukasan may kuryente na kami. Pero grabe naman ang Meralco, no, wala malang disconnection notice, putol-putol agad. Nakakaloka pa dun, mga mare ko, hindi nila agad ibabalik, kinabukasan pa talaga. Sabi ko nga ba yan, ang bilis magputol, tapos pag ibabalik na, Diyos ko, kinabukasan pa. Ganun pala ngayon sa Meralco, mga mare, dito sa amin, 1 buwan lang, puputulan ka na ng kuryente. Okay lang, wala man lang silang konsiderasyon kasi wala naman kaming history na hindi kami nakabayad or naputulan kami lagi. Kumbaga ngayon lang kasi nalimutan lang talaga. Ay nako, mga mare, grabe talaga. Tapos alam mo yun, yung frustration kasi may mga bata kang kasama, ang init, tas walang wifi, may trabaho ka pa. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, mga mare, i-remind na lagi kay GCash kasi merong ganun monthly, pwede ka magbayad, i-remind niya. Tapos ang kinainis ko lang din, mga mare, pag binayaran mo kahit tanghali, hindi pa rin nila yun ibabalik, kinabukasan pa. Alam mo yun, ang bilis nilang magputol, pero pag babalik na, Diyos ko, kinabukasan pa. Pero anyway, mga mare, lesson learned na to sa amin talaga. So eto na, mga mare, after namin maka-evacuate, makalipat na dito sa bahay dahil may kuryente na ulit kami, namalengke na ako, mga mare, at nagkabit ng kortina at magluluto na ako ngayon. And buti na nga lang, 9:00 rin yata kinabit, mga mare ko, kasi yung mga anak ko, Diyos ko, yung nagwawala na at TV na. Ang lulutuin ko pala ngayon, mga mare ko, ay sinigang sa bayabas na bangus. In fairness, mga mare, naka 200 pesos lang ako dito kasi may nabibili palang bangus na hiwana. So 80 pesos yung binili ko, mga mare, kasi kalahati lang. Tapos yung mga recados na yan. Hindi ko kasi alam talaga kung ano ba yung mga recados, kaya ayan lang yung mga nabili ko. Tamang-tama kasi umuulan ngayon, mga mare ko. Tamang-tama itong sinigang sa bayabas tapos may bagoong, oh my God, mga mima. Tapos chinek ko yung okra, mga mare, kung mura o hindi. Diyos ko naman, yung okra, magulang pa sa magulang, mga mima. Kumbaga pang binhi na to. Pero anyway, sinama ko pa rin siya kasi bawal mag-aksaya ng pagkain. Hiniwa ko na nga lang din, mga mare, sa 2 para naman sa ganun dumami-dami. Tapos sinunod ko naman tong mga kangkong, mga mare. Sabi ng tita ko, hanggat napuputol daw yung tangkay, pwede pa daw yung kangkong na yun. So ito lang yung mga recados ko, mga mare. Hindi ko kasi alam kung pwedeng lagyan ng gabi. Alam ko sa sinigang na baboy lang kasi naglalagay ng gabi. Ganito ko siya niluluto, mga mare, tambug-tambug na yan, tapos pwede na yan, ratsa-ratsa na yan. Since hindi nga siya palambutin, mga mare, pwede na sabay-sabay yan pag gumulo para sabay-sabay ng maluto. Para naman mas sumarap pa yung sabaw, mga mare, pinaghugasan ng bigas. Di ba yan yung nilalagay dyan? Tapos, mga mare ko, nagsaing naman ako ng walang tubig. O, di ba? Paano naman yun? Ito nga kasing rice cooker ko, mga mare, pwede kang magsaing ng pa-steam. O, di ba? Tapos, mga mare ko, isa-set mo lang yan sa low sugar. For 20 minutes, mga mare ko, ang waiting time. Tapos, pwede mo pang i-extend pag matigas pa yung kanin. Syempre, nilinis ko lang, mga mare ko, yung pinaglansahan ko dito at gamit-gamit ko pang lang panlinis, yung seaweed. Syempre, sanay tayong mag-multitask. So, habang naghihintay tayong kumulo yung ating niluto, eto, mga mare, yung nabili kong mga bottle, sinalin ko na yung mantika. Nakita niyo na ba yung bottle na to, mga mare? Ito lang naman daw yung hindi tumutulo. Kahit taob-taobin mo yan, mga mare ko, hindi siya maglilik or tutulo unless, mga mare ko, pigain mo. Pag piniga mo, mga mare, dun lang lalabas ang laman niya. Oh, diba? May nanay na naman po na ignorante at manghang-mangha. Oh, shout out sa mga karinderya dyan, nasito pa din ang lalagyanan ng mga condiments. Ay, naku, palitan nyo na, parang awa nyo na, maawa kayo sa customer nyo. Syempre, pag kumukulo na, mga mare ko, huwag kalimutan ang panigang. So, mamasitas nga pala na sinigang sa bayabas yung ginamit ko. And in fairness, ang sarap niya. Walang halong M&M, talagang ang sarap niya, mga mi. And of course, ang ating kangkong na laging nalilimutan kapag nagsisigang. Kaya yung kangkong, mga mare ko, maaga palang pinrepair ko na kasi nalilimutan ko talaga siya, mga mima. At ito na ang ating ulam for today's lunch. Since kakain na kami, mga mare ko, hinubad ko na nga muna tong corset ko, mga mare. 30 to 1 hour ko lang naman to sinusuot bago kumain or every morning. Syempre, mga mare, pag kumakain ka, alisin mo yan kung ayaw mo masuka-suka. So ito na yung
ating sinaing mga mare ko, o diba? So pinakain ko na nga muna yung mga bata mga mare para naman matiwasay ang aking pagkain man lamang. O diba, hindi pa ako nag-i-start mga mare, may lumapit na dito at nag-uutos na po na magtimpla daw ako ng dede. Syempre mga mare, binigyan ko na para nang sa ganun ay makakain na talaga ako ng matiwasay. Syempre hindi ko malilimutan ang bagoong, grabe mapaparami talaga ng kanin. At unang kagat nga po, ang nakuha ko pa po ay magulang na okra. Diyos ko naman talaga. O siya mga mare, kakain muna ako at ito na nga muna ngayon for today's video at huwag niyong kalimutan magbayad ng kuryente, baka magaya kayo sa akin.